Ayan. Nagulat ako, akala ko si Pastoratoy Ronnie ang una. Ako pala, sarap na ng higa ko doon sa likod. At God is good? All the time? Palakpakan natin ang Panginoon. At nagagalak ako at kami ay ligtas na nakapunta dito sa Bohol, bagamat isang araw lamang ako, sa kadahilanan na meron tayong appointment sa ating kura paroko sa De La Paz. Kung nanonood man siya si Father Edgar. Ngayon, i-share ko lang ang aking istorya, bagamat yung iba'y alam na una, ako ay naloko sa andating daan o bogus na relihiyon na iniregister ni Mr. Eliseo Soriano na napakadaming pangalan. Pero balik tayo sa umpisa. Kumbaga nagbabasa ng libro, hindi naman pwede doon na agad tayo sa gitna mag-uumpisa kamang-mga naman masyado yon. At mag-uumpisa tayo, pupunta tayong gitna, at matatapos tayo sa huli. Ngayon, noong 2005, ako po'y pinanganak sa Binyan, Laguna. Katoliko talaga, ang aking nanay, ang aking tatay, bagamat babaero, nilayasan kami, ay patuloy pa rin ako at lumaki ako sa aking lola. Ang aking lola is a devoted Catholic. Katoliko talaga sila. May Santo Niño kami, may Nazareno kami, at nung ako'y maliit-liit pa, ginagawa kong kutsi-kutsihan. Pinaikot-ikot ko. At nung kami naman ay nalipat dito sa San Isidro, meron kaming kapitbahay na ministro, manggagawa. Hindi ko na lang papangalanan dahil baka pagpunta ko sa NAIA, abangan ako, nakakatakot na. Mag-ingat tayo. Gaya nga ng nasa 20:28 ng gawa, ang sabi ng mga apostoles, ingatan ninyong inyong sarili. Sa papaanong paraan? Sa 24:13 ng Mateo, kung tayo'y magtitiis hanggang wakas. Kaya tayo, tiis-tiis lang. Wala mang makain, tiis-tiis lang. Kaya namayat ako. Kakatiis. Kaya ngayon, nung nakausap ako ng aming kapitbahay na iglesia ni Manalo, doon ako nag-umpisa na magbasa ng Biblia. Oo nga, totoo nga, no? Pinabasa sa akin. Clinton, ano po ba yung tunay na iglesia? O hindi, sumama ka sa doktrina namin. Sumama nga ako. Pero wala akong interes. Nagka-interes ako dahil binigyan ako nung cheeseburger. Dahil yun ang kanilang marketing strategy. At hindi naman katakataka, sapagkat pinagpapauna naman ni Apostol Pablo, 2,000 taon na nakakaraan, nakasulat naman sa Biblia, sa 4:17 ng Galacia, may magmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Magmamalasakit yan, kakatok pa nga nung nakaraan nga, merong kumatok katok sila. Tao po, sino po sila? Gusto nyo po bang malaman ang tunay na kaharian ng Diyos na si Jehovah? Sagot naman yung lola ko, paano po? Mag-donate ka lamang sa amin ng 50 pesos, makikita mo na ang kaharian ni Mr. Jehovah. Ganun ang taktika nila. Minsan, maninira sa isimbahang Katoliko, uunahin yung rebulto, uunahin yung pangalan. Dahil ang tactics ng iglesia ni Manalo, tumitira muna sila sa pangalan. Unang pinaunawa sa akin, wala naman kang iglesia Katolika sa Biblia. Mas lalong walang iglesia ni Kristong singular. Dahil ang nasa Biblia, nominative plural o Churches of Christ na reperado sa simbahang Katoliko. Pero hindi ko pa agad naunawaan nyo, bagamat ako'y bulag, naakay ng mga bulaang mangangaral, na ayon mismo kay Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia, nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Kaya ako, yung kapitbahay namin, at yung aking mga kaibigan, pasok sa iglesia ni Kristo ni Manalo. At nagduda na ako, dahil yung kaibigan kong manggagawa, nagpasok ng babae sa kanilang parang kumbento. At doon ako nagduda, nagtaka na ako bagamat nahahangaan ako sa kanya, ngayon patay na siya. Hindi sa babae, kundi dahil sa rabis. Namatay siya hindi dahil sa kagat ng babae, dahil babaero ito Namatay siya dahil sa kagat ng aso. Kaya ipanalangin natin ang kanyang kaluluwa, si Clinton, dahil siya ang unang naging mentor ko sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, at sa sobrang talino niya, ang naituro niyo sa aking talata, 16:16 ng Roma at 8:40 ng 1. Ayun lang. At ngayon, pagkatapos noon, naglaylo ako. Parang medyo naging ateista ako't nawala ng bilib sa Diyos dahil nakita ko nga ang aming maestro, nagpapasok ng babae, nagpapasok ng mga alak-alak dun sa kanilang parang kumbento. Nakapanood naman ako ng programa ni Mr. Eliseo Soriano, yung Ang Dating Daan.
Pagbungad pa lang, gago! Gano'n agad ang sinabi. Mura agad ang sinabi. Sabi ko, ayos ito May ganito palang mga ngaral. At agad naging idol ko si Mr. Soriano, na siya namang ginagamit kong estilo sa diskusyon sa awa tulong ng Diyos. Dahil ni isang pastor na protestante, napalayas namin sa plaza sa pamamagitan ng ganong estilo. Pero yung pagmumura, hindi ko na kinuha. Dahil ang sabi nga ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 5:22, layuan ang bawat anyo ng masama at subukin ng lahat ng bagay. Kaya wala na masama kung susubukin natin yung estilo. Basta't wag lang yung mura. Wag lang yung mabahong bungangan ni Mr. Soriano. Dahil baka makahawa pa ako sa aking mga kapatid. Dahil ang masamang kasama sa 15:33 ng unang Korinto, sumisira ng magandang ugali. Kaya nung una, nasira ang ugali ko, naglaylo ako sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, at naging basagulero dahil sa kanila. Kaya lahat, hinahamon ko ng suntukan. Sa palengke, sa kanto, ako ang laman ng barangay. Kaya kung nanonood man yung kapitan sa aming barangay, siguro, namayapa na rin yun, si Kapitan Boy Marpil, kilalang kilala niya ako dahil ako ang pabalik-balik sa kanila nung 2020 hanggang 2021. At sunod nun, naanib na ako sa Iglesia ni Soriano o tinatawag na ang dating daan o Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Malaman, at nakasalamuha ko rin si Daniel Rason, ang kanilang kinikilalang sugo, na bagamat ngayon ay patay na si Eli Soriano, siya nang pumalit. Hindi na sugo, subo na. Dahil yung mga miyembro, napasubo na. Katakot-takot na target, katakot-takot na pera, katakot-takot na mga assignment na pinapagawa nila na hanggang ngayon pabigat pa rin sa kanilang mga miyembro. Kaya ako, naglaylo rin sa kanila, bagamat kinikilala ko siyang sugo. At yung iba pa, yung mga KNP, sila Mel Magdarao, yung nakausap ni Father Darwin, kilala ako niya. Sila Josel Malyari, nakasama ko yan. Pero simula noon, lumabas na ako sa kanila. Sa kadahilanan na yung itinuturo ni Daniel Rason, iba na sa itinuturo ni Mr. Eliseo Soriano. Bakit? Dahil nung panahon ni Mr. Eli Soriano, pwede ang diskusyon. Kaya nangangalat-ngalat sila. Ang top na nakakalaban nila, yung SPMS o yung St. Peter's Man Society. Sila Mr. Froilan Garza, iba pa, hindi ko nakilala yung iba, mga ulyanin At yung iba-iba pa nilang mga debatidor. At simula noon, nung buhay pa si Eli Soriano at nung namatay na, iniba na ang aral. Ang dami nang nagtaka. Maski ako nagtaka na rin. Nagtanong ako sa manggagawa, bawal magtanong sa kanila Samantalang yung tunay na Kristiyano, sa 3:15, sa unang Pedro, handa dapat sa pagsagot. Doon na kami nagkaroon ng pagdududa nung ako'y naanib sa Iglesia ni Soriano o tinatawag na Members Church of God International. Hindi lang ako, kundi kami ng mga kasama ko. Sabi ko, bakit ganito nang tinuturo dito? Hindi na ito itinuro ng ating dakilang sugong si Mr. Soriano. Dahil ang pagkakilala namin doon, sugo, alagad sa Ginoo, alagad sa Diyos. Pero may ginagawa pala siya na hindi nasang galing sa Diyos at yun ang pakikiapid sa kapwa lalaki na siyang gawa ng laman sa 5:19 ng Galacia. Kaya napapagtanto nyo, talagang ang lambot niya kumilos Sino po nakapanood nung ang dating daan? Ayun, si Bro Ayan, makikita nyo, lambot-lambot siya kumilos. Kaya ang iglesia naman ni Manalo, pinaparatangan siya na bakla, pero itinatago lang naming mga member. Pero alam namin sa sarili namin na si Mr. Eli Soriano ay bayot talaga. Bakla talaga. Tinatago lang namin. Kaya yun ang nahawa sa akin. Kaya yung kilos ko minsan, pag nakikipagdiskusyon, bakla na rin. Kaya yung nakadiskusyon ko si Bro Jando Alabado, ang akala ni Bro Jando, bayot rin ako. Mapapansin nyo. Kaya yon, balik tayo sa istorya. Kami ay nagliwaliw at kami ay umalis nung namuno na si Daniel Rason. At gumawa kami ng sarili naming grupo at ako ang namuno at ang pangalan ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Katulad rin ng kay Eli Soriano, ang kinikilala naming sugo, si Eli Soriano. Ang kinikilala naming propeta, si Eli Soriano. Pero ako nagtuturo sa kanila. Ngayon, ako rin ang naging kanilang debatidor at inihahain lalo na sa mga CFD. Kaya kung napanood nyo po yung punto por punto noon, kadalasang kamurahan ko si Bro Jando Alabado.
Halos kada papasok ako sa Zoom, walang araw na hindi kami nagmumurahan ni Bro Jando Alabado na sa pagkapikon ko, tinataas ko na lang ang aking talampakan. Galit na galit siya. Talagang high blood sa akin ito, si Bro Jando noon. Halos makamagsuntukan pa nga kami kung nagkataong talagang magkalapit kami noon at hindi sa Zoom. Ngayon, nagkahamunan kami. Gumawa kami ng tema dahil ang akala ko, ang makakalaban ko ay si Father Darwin Gitgano. Dahil kaming mga MCGI, talagang high blood kami kay Father Darwin Gitgano. high blood kami kay Father Darwin. High blood kami kay Brother Jando. Katunayan, yung isang lokal sa De La Paz, kilala si Bro Jando. Ang tawag pa nga sa kanya, Jandugong. At doon ko nakuha sa MCGI yung pangalan na yun. Ang itinawag naman sa akin ni Bro Jando, Albasura. Bas malala. At yun, nagkahamunan na kami. At hindi ko alam na yung paghahamon pala na yun, yung pala ay magiging kasangkapan ng Diyos upang maibalik ako sa tunay na iglesia ng Diyos na hindi bogus, kundi si Kristo mismo ang nagtayo. 2,000 taon ang nakakaraan. Kaya sumabag ako, gumawa kami ng tema, patutunayan ko na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos ayon sa Biblia. Una pa lang, kampante na ako. Sino ba yung makakalaban ko? Ito, ba't ang pangit naman yan? Sabi ko. Ano ba yan? Alima? Kaya ang tawag ko pa kay Bro Paul Alima. Sino ba? Alimango ba to? Ano ba klaseng alimango ito? Ano ba klaseng talangka itong makakalaban ko? Yung pala, pagpunta namin, winelcome agad ako ni Bro Kaloy. Palakpakan natin si Bro Kaloy. Kaya wala dapat ikatakot itong mga SDA na ito, lalo na itong sila Chris Bacalaris eh. Ba't sila natatakot dumayo ng Bohol? Samantalang ako nung protestante, winelcome ako, may accommodation ako, may pagkain pa ako. Tawa tulong ng Diyos. Kaya yung mga sinasabi nila na papatay daw dito, kukuyugin daw, di totoo yun. Kasinungalingan yun. Hindi nasang galing sa Diyos yun, kundi sa Diablo, gaya ng nasa 8:44 ng 1. Ngayon, nagpirmahan kami. Patutunayan ko si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos ayon sa Biblia. Ang akala ko si Bro Paul, maliit na lalaki lang. Pagpunta ko sa stage, pambihira. Ang laki pala nito. Kala ko alimango. Alima pala. At simula nun, ninervyos ako ng gusto. Nanlamig ang kamay ko. Sabi ko, bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa mga ibang diskusyon ko, di naman ako nakakaramdam ng ganito Ba't ako nakakaramdam ng ganito? Kaya pag nireview nyo ang diskusyon, ang dami kong Mountain Dew sa aking gilid. Pampalipas nervyos. Kaya ang hirap baluktutin. At pagkatapos ng diskusyon na yon, yung baluktot kong pananampalataya ay nadiretso sapagkat kung ililiko ko na si Santa Maria ay hindi ina ng Diyos, ano ang ating Panginoon Jesucristo? Di sana bumalik na lang ako sa iglesia ni Manalo. Dahil hindi naman pwedeng si Kristo ay maging tao lang. Siya ay Diyos at tao, ayon mismo sa aral ng simbahan at ayon rin mismo kay Apostolo Pablo sa 2:9 ng Kolosas. At pagkatapos ng diskusyon na yon, naliwanagan ako, hindi ko muna pinaalam sa aking mga kasamahan, pero nalaman nila, kaya katakot-takot na gago, tanga, inutil, tarantado ang inabot ko pag uwi. Talagang mura ang inabot nila sa akin. Ako pa lang, ang inabot ko sa kanila ay mura. Pero sa ganon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil winelcome ako ng simbahang Katoliko na siyang tunay na iglesia ng Diyos, hindi yung bogus na iglesia ng Diyos na papalit-palit ng pangalan. Simula nung 1980s, Iglesia ni Yahweh Masaha Incorporated, Bayan ng Katotohanan. Ngayon naman ay Members Church of God International. Ano ba talaga? Ang sabi sa 22:1 ng Kawikaan, ang mabuting pangalan maiging piliin. Ba't ang papangit ng pangalan na pinipili ni Mr. Soriano? Tas ngayon naman, namatay na si Soriano, nabubulok ng katawan sa Brazil, bago na naman ang pangalan, MCGI Cares. Kaya kung maghahanap tayo ng letra por letra, wala sa Biblia. Kaya, laking pasasalamat ko sa Diyos, noong ako'y bulag pa, sa pamamagitan ng diskusyon na yon, sa pamamagitan ng CFD Diocese of Tagbilaran, naliwanagan ako at naibalik sa tunay na iglesia ng Diyos na siyang haligi at saligan ng katotohanan sa 3:15 ng unang Timoteo. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid, kala Bro Kenneth at kay Bro Jando na dating tawag ko ay Jandugong.
nawala ako sa pagkabulag, nalaman ko ang katotohanan na ayon mismo sa Biblia na siyang magpapalaya sa inyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At muli, salamat po sa inyo. At salamat. At kung pwede lang ako kumante, bibigyan ko kayo ng number Gusto nyo ba? Ayaw nyo? Kanta? Alam nyo yung bato sa buhangin? Sige, ngayon, kantahin natin, para sa inyo. Ayan. Kapag ang puso'y natutong magmahal. Sabay kayo. Bawat tibok ay may kulay at buhay. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Tuloy mga kapatid. Kay hirap unawain bawat damdamin, pangakong magmahal hanggang libing sa langit. May tagpuan rin at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At muli, salamat po sa Diyos at hanggang dito na lang. Ubus na pala oras. Okay. Pastor. Ready na kasi mong pangutana na, jud sila pangutana, bro, di ay. Nangutana si bro Jimmy, og single ba or double? Si double. Last 2,000, single. But pagkakaroon, minyo, na duha, atulog anak. Wow! O, saan may buot pa sa boto to, bro Jimmy? O, gihatag na, nasa Diyos. Salamat, no? Sa ato ang duha ka maabtikon nga MC. By the way, ako si Brother Ronnie Castañares, former pastor sa Pentecostal Church of God Asian Mission. I was pastoring 10 to 12 years in our denomination and I praise the Lord nga nakabalik ko sa simbahang Katoliko. Palakpakan na ito itong buhay nga Diyos. No? 20 minutos lang ko diri akong dalion. No? 12 years old pataas, usa ko ka-Katoliko. 13 years old above, nahimong protestante, nahimong Pentecostal, nga naman, tungod kay ning appeal ko sa grupo sa mga born again. Muna nga lisod kaayo kung ibitahon ka nga akong activities mo adto ka maglisod na kagbalik nganuman tungod kay maunay pamaagi sa mga protestante. Daling pagaistorya nahimo kong young people sa maong denomination og didto ko nakauna-una nga may eskwela og pastor. Kay ang pastor hayahay. Sinog buhok, sinog sapatos, sinaw karsunis, apan dili sinaw og bulsa. Nganuman, tungod kay if you are a members of our church, you are obliged to pay your 10%. Hello? So di gyud sinaw og bulsa. Naagyoy makuot nganuman maghatag o ikapulo ang amuang mga membro. Kung naa kay 50 ka membro og nagsweldo og tag 10,000, tagpila ang bulan sa usa ka pastor. 1,000 times 50, 50,000. Ayahay ang pastor dili. Mauna, mahigalag mga kaigsunan, ang pastor na ningkamot nga daghag makabig nga mga Katoliko. Kay aron na ay dugang membro sa ilahang simbahan. Di ba tinuod? Mauna, nga adlaw gabi, daghang mga pastor na ningkamot nga makakita og mga membro gikan sa Katoliko. Nganuman, tungod kay ang mga Katoliko konsultihan sa ebanghelyo. Daghan kayo kanila nga wa gyud kalibutan sa atong pagtulunan sa simbahan. Di ba tinuod? Mao nga daghan jud kaayong mga Katoliko mamalhin gikan sa ilahang pagtuo. Nganuman walay kalibutan sa ilahang pagtuo sa simbahang Katoliko. Di gyud kalikayan mahigala mga kaigsunan sa akong pagpamastor. Naay 80 anyos nga nakabig. Nganuman way kalibutan sa ihang pagtuo. Insa ka may silahang balay, first andana hantod sa ikaduha, daghan kay mga ribulto. Engkunay, supak man sa atong pagtulunanay. Unsaon man nato nay? Isa kuhaan na pastor, ayaw lang itunong og adlaw, itunong lang og gabi. Mao tong akong gipanulod sa mga sako ang mga ribulto og nagbaguod ko pasan gikan sa ihang balay padulong dito sa among simbahan. Og akong gisunog, pagsunog nako mahigalang makaigsunan
nakulbaan ko. Ngano kang nakulbaan ko? Tungod kay pagdinhin ako sa simbahang Katoliko, nganong nakulbaan ko? Kay kato, mga santos o mga ribulto, ano na ito'y connection dito sa langit. Ngano man, gimbiditahan na to sa ato ang simbahan. Amen. Lay asoy sa istorya mahigala mga kaigsunan sa akong pamamastor na himo kong National Secretary sa Light World Mission Philippines under the Korean Mission. Nahimo sa akong district treasurer of our denomination. O nga akong pagkamastor na ginahan ko. Pero nga naman nga nakabalik ko sa simbahang Katoliko. Last 2008, I was invited to join the Oasis of Love Seminar in Cebu. Kinsay Oasis of Love din Dito sa seminar mahigala mga kaigsunan, sa dili pa, na usa ka pastor. Nakadungog ko nga, pastor, ning balik daw kuno ka sa simbahang Katoliko. May siya, ay saba. Karon, iyang gikuha ang akong cellphone number kay nagkakita man mi sa bus, pelay asoy sa istorya, nagbulagay mi. Mautong iya kong gitawagan nga paintrahon ko sa seminar. Pelay asoy sa istorya, maingon ko, dili ko pastor kay busy ko sa kuang buluhaton, isa tagailag panahon. Mautong ingon ko, gusto bang na ako'y kauban pastor? Isa, pagdalaw kauban. Mautong nga kakita ko kauban. Duha ka buok, tulumi ka buok nangadto sa Cebu. Dito sa venue, sa mao nga seminar, pagsulod namo dito sa venue mahigala mga kaigsunan, na nakaharang nga dako kayong imahe ni Mama Mary. O niya, ang kauban akong pastor, kay kami mga pastor, sukog yun ang mga ribulto. Ngano nga? Huh? Iyahang gribyok. Libot-libot siya sa, in Jesus' name, Espiritus dautan. Naglibot-libot siya sa ribulto. Kay iyahang ribyokon, kay palayoon. Di magina mo layo kung walay mo aswat, no? Ako po, hinahinay po kong agi sa kilid, kay hadlok ko makasakil. Kay kung masakilan mo na, ang dautang Espiritu, mo transfer sa imo mao na nga mong pagtuo. Karon pagsulod na mo dito sa binyo mahigala mga kaigsunan, bibo mga kaing sinayaway. Sayaw gyud pristong ginahimo na to ganiha. Makantaw niya na mga dancer di sa tubangan. Sunsuon po mis mga dancer. Karon pagsugod na gyud. Salamat sa ato mga dancers, mga musician, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Manguros man ni. Unsa din ko ana? Ingana tong mga kauban na kunsa ni? Ingkong ay manguros man ni di Katoliko ni. Gusto unsa silang manggawas ang kauban akong duha ka pastor. Pero giingnan ako, dili ta manggawas. Nganuman, tungod kay nakauna-una ko nga naami subject sa mission sa una, under the Korean mission, nga kung tuwa ka sa mga Hudiyo, magpaka-Hudiyo ka. Kung tuwa ka sa mga Hintil, magpaka-Hintil ka. Kung tuwa ka sa Katoliko, magkatoliko ka. Kung tuwa ka sa Protestante, magprotestante ka. Karon kay naaman ta sa Katoliko, Katoliko ta. Total wa bitaw maunsa na to. Karon isugot ang akong duha ka kauban. Permirong adlaw, ikaduhang adlaw, pang ikatulong adlaw, maingon ang MC. Ladies and gentlemen, our speaker this morning, he was a former pastor, pastoring 16 years in his denomination, and now, he became a Catholic. Help me welcome, karon kay pagawas, katumdeng pastor nga nag-invite nako, kutanawa lagi. Tinuod yun nga nagkatoliko nining pastura. Maingon din siya, nagpasalamat ko sa Ginoo. Kay kung wala si Mama Mary, dili ta maluwas. Nasuko mi, unsay labot si Mama Mary sa kaluwasan? Insa nindot kayo si Mama Mary, kay si Mama Mary birhen sa kanunay. Ina tingala ming mga pastor siyang istorya. Kay dili man mo ipagtulunan namo. Birhen ba si Maria human ang anak, birhen pagyapon? Unsay labot si Maria sa kaluwasan? Way labot sa kaluwasan, only Jesus. Mao na pagtuo sa mga protestante. Mingon siya, nindot kay si Mama Mary. Kay si Mama Mary, walay sala. Unsay walay sala? For all have sinned and fall short of the glory of God, niya way sala. Di mo tuo, ingon to ko ba na pastor, itik no tato aton debatihon eniguman. O sige, debatihon na to. Ningon ba siya, nindot kay si Mama Mary, kay si Mama Mary, kayab sa langit. Unsay ning kayab sa langit? Si Enoch, si Elias, record sa Bible, yung kayab sa langit, may labot si Maria. Di ta mo tuo na. Sige, debatihon na to ron. Pag human siya tok, hinahinay may gawas, kaya amo siyang debatihon. Na inisantop sa akong unahuna, pastor, ayaw na lang. Ngano man? Kay, kung magkadebate mo, magkasumpaki mo, magka-argumento mo, magkasukanay mo, unsaon na lang inyong plite. Maorbay mo hatag to plite. Kung dili lang, pastor, pasagdahan lang to tayo, maabot tayo ha. Huh? Pele, asoy sa istorya, dali una ko, kay 20 minutes lagi.
Ingko paghuman sa seminar, ingko pastor, salamat kay mo may ngibita din sa oy sa subla, pwede manguli nami. Siya ayaw sa kay i-guest mo sa TV. Di akong giistoryahan tug duha ka kauban akong pastor nga na sa nindot na kay makita tas TV, wag kita nadunggi sa radyo. Karon mahigala makaigsuunan pa sa aso sa istorya. Dito na sa studio. Ingon na itong kauban na mo, siya i-text inyo tanang mga kaubang mga pastor nga makita mo karon. Ha? Pahinambog din may kay lisod po nang dilita manghinambog away makakita alatong taga Mindanao. Pastor, lantawa mi ninyo sa CCTN Channel 47 makita mi ninyo live. Tanang mga pastor nga naay cellphone among ipang sendan og mga message. Sulod na mi dito sa studio. Pag sulod na mo sa studio, ingon na itong nagdala na mo, ikaw ha, magtutok ka ning kamera. Kay naam ka sa tubangan. Ikaw kay nag-ana man ka, diri ka tutok kamera. Ikaw po diri ka tutok ka kamera. May instruction. Sugod na rin pag alas 8, sugod na rin namin yun 1, 2 storya na yun. May galang makaigsunan, may gabiin, ano sabtak karon sa atong programang pahigmata, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Nya kay tuwa mi dito. Lalag di po ka manguros. Di, manguros po ka. Karon kay gipagsindan man dito message ng mga kauban ng mga pastor. Aron ang gihisgutan dito mahitungod man ni Mama Mary. Agoy panghisgutan dito nga si Mama Mary labot si kaluwasan. Di ba sa simal? Si Mama Mary walay sila, si Mama Mary sa kanunay, si Mama Mary inahan sa Dios, si Mama Mary gikuran girununahan sa langit. Gihisgutan man na dito. Karon kay paghuman sa programa, gipangutan nami, pastor, unsa may inyong ikastorya mahitungod ni Mama Mary? Akauban akong pastor mikalit maghilak. Nindot kayo si Mama Mary, kay kung wala si Mama Mary, dilita maluwas. Niya ako, dinuso po ko. Di pangutan, pastor, unsa po may kasturya bahin ni Mama Mary? Ano, hunahunat ko. Kada si Mama Mary, inahan dyan ng Jesus. Di ba? Tinuod man, no? Digin mo unsa. Karon kay pagpanggawas na mo mahigala makaigsunan, ang among cellphone, perting sa baa. Naagi message. Pastor, na unsa na mo diha nagabuang mo. Nganong naabot pa mo diha mga pastor mong dagko nanguros mo. Perting kakulba. Then miingon din mi pastor, humanaman. Pwede pastor mga inig pliti, tiga imi. Nanguli mig Mindanao. Palay aso sa istorya nakaabot mig Mindanao. Ang ako ang head pastor perting suko agyan. Nganong nangabot mo dito sa Cebu? Ingko pastor kanang adventure man to ako. Kasi adventure, dako kay itong kadaot ang himo. Nga pastor mong dagko, nanguros mo dito. Abalo mabuka ng pagpanguros, usa na dakong violation sa atuang bylaws. Suspended. Suspended sa pagkapastor. Yagayagaan sa mga kaubang mga pastor. Kay, nagkatoliko na daw. Ang uban, nagtawa ako, Padir. Gibuli ko sa kauban ako mga pastor. Palay aso sa istorya, ming trabaho ko sa municipal government. I was employed in the municipal government of Dumalinaw 3 years. Before that, kay connected man ko sa Light World Mission Philippines, kay ako may national secretary, gitawagan ko sa Koreano. Missionary Nuri, come here. Pag-abot ako dito sa amo ang mission center, perting sukua sa amo ang founder sa Light World Mission Philippines. Why you joined the Catholic seminar and you did like this? Nakapanguros og lahat ang Koreano eh. Ko, Muksalim, I want to explain. No explanation. You are going to sign this resignation. Nagkuha siya papel. Iya kong gipa-resign. Awa na ko'y connection kay gipa-resign man. Dako mabud ay itong gadaot sa mission. So, unsay akong ginahimo. Nagtrabaho sa munisipyo Padayon. Paghuman sa tulo ka tuig na football kay wala may wala na kwarta, no? Wala na budget. So na standby. Pala istorya na ako'y nadawat nga message. Pastor, nakabalo ko nga, nakatrabaho daw kuno ka. Unya karon wala na. Pwede ba pastor nga ubalik ka sa Cebu? Kay naay seminar. Seminar na pod. Moro ba na hinungdan nga na. Inana mga higalag makaigsunan. Palay aso sa istorya, ming attend ko og seminar, may balik ko sa Cebu. Ang seminar, gitawag og Deepening of the Catholic Faith.
pagpalalom sa katolikong pagtuo, ang nagtudlo namo si Father Jose Kilon-Kilon, ang president sa Loyola School of Theology sa Manila. Na ay mga pastor diha, nag-istorya siya, nag-lecture siya, pag humanyag lecture, maingon siya, kinsay mangutana. Ang mga pastor, daghan jud kay nagpangutana. Tanang mga pangutana sa pastor, gitubag. Hello? Og wa gay pangutana ga, wala gitubag ni Father. Og dito mahigalag makaigsunan, nakabalo ko nga ang simbahang Katoliko, dili di ay simbahan nga ditukod og tao, kun dili ditukod ni Ginoong Hesukristo. Amen. Og dito ko nahibalaan nga kining Biblia dili produkto sa Pentecostal, kun dili produkto sa simbahang Katoliko. Amen. Unya mingon mi kami ang nagtudlo sa kinatibuk-an nga kamatuoran, kinatibuk-an nga gagawaan magani. Naulaw ko mahigalag makaigsuunan. Ining mao nga kamatuoran ug daghan pa nga matuoran mahigalag makaigsuunan nga akong nakaplagan dinhi sa simbahang Katoliko. Og play aso sa istorya, I was decided nga mobalik sa simbahang Katoliko kay ang simbahan mo'y nagtudlo sa kinatibuk-an nga kamatuoran. Nanang istorya. Pero when I was decided, ang akong makaubang mga pastor miingon, mingbalik na si Pastor Ronnie sa simbahang Katoliko kay gibayra na. Hello. Bisan pagbayran kog pila ka milyon nga pabalikon ko sa mga grupo kanhi. Di jud ko mudawat. Nganuman, what does the profit if you gain the whole world but loses your own soul? Kaya nanudlo ka sa binutbut nga mga pagtulunan. Muna, bisak, blaka pag wako'y sweldo, basta kay naas ka matuuran, hayahay nga atong pamati. Nganuman, ang atong destination, dili nining kalibutan na, kung dili padulong sa ato ang makagagahom. Amen. Muna, mahigala makaigsunan. Grabe ka-transition ang akong kinabuhi. Mingsuko ang akong asawa. Nga ubalik ko sa simbahang Katoliko. Kaya nga naman, ang akong asawa, usaman ka pastura. Ngun siya, mubalik ka sa Katoliko. Namana man kani kong pastor, kaya ron ako'y kauban sa ministry. Nga ikaw, mubalik ka. Perti niyang sukuha. Naguna-una siya nga iya kong biyaan. Ako panguna-huna, ubiyaan ko sa akong asawa, di po kumadlok. Blaka pag mawadaan kong asawa, basta kay dili lang mawala ang kamatuoran nga nanak ko. Pero kung mabugos gud siya, mubiya gud siya, di po ko mahadlok. Kakita pa po guglain kay gwapo-gwapo ko. No? Nana ang istorya magigala makaigsunan. Pero padayon ko diha sa atong simbahan. Bisan pagdaghan kayo mga pagtulunan nga wala pa gyud na katuli. May eskwela ko sa Catholic Faith Defender dito sa Diocese of Dipolog. Ang among matutulo si Attorney Abbas. Nagpalalom ko sa atong Katolikong nga pagtuo. Ang among klase every Sunday dito sa St. Vincent College no sa Dipolog City. Pag human sa duha ka tuig si Bishop Kaermari mo'y gapandong namo sa amo ang graduation. A full-fledged Catholic Faith Defender sa among Diocese of Dipolog. Karon nahimo kong Vice President sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Dipolog. Nana mahigala makaigsunan. Sakit kayong pamalandungon nga daghan kayong mga batikos. Pero dili nako ikabalaka nganuman ang Dios naguban sa akong kinabuhi. Gi-invite ko sa usa ka tigom sa Oasis of Love. Maingon ko mahigala makaigsunan. Gusto ko nga magpakasal dinhi sa simbahang Katoliko kaya ang kasal mo sa una watoy klaro. Bitaw mo toy klaro ka watoy connection. No wa man toy apostolic succession kinsa to nagkasal. Para sa gobyerno to pero sa simbahan way klaro. Motong nagpakasal ko sa simbahang Katoliko, pero tinigihana ang kamot nga ming isa, nga sila daw kunoy mo sponsor. Way gasto, bisag piso. Ang nagkasal namo, si Archbishop Jose Palma, dito sa Cebu. Gikasal pa gyud mi sa Archbishop Palace. Yan, nindot kay mga ninong ug mga ninang. Gipakaon pa mi sa et olyukan. Pero tingayaya, paghuman, nang hatag silag sobre, paghatag lag sobre, among giihap, sa kong asawa, 16,000. Ingon din ko, saom na to ni, gipalit na mo og karniro. Og naay karniro tarin to sa Dipolog karon, siyam kabuok. Oh, padlong na to pagkadaghan, kay 7 kabuok bae, og pila kalaki. Kung mangayo mo, adto mo sa Dipolog. Kay, oh.
Ana nakahimtang ngahigalag makaigsuunan. So nagpasalamat ko sa atong buhi nga Dios nga tiliwala sa daghang mga ups and downs sa kinabuhi. Padayon ta diha sa pagpangalaga sa atong buhi nga Dios. Nganuman na dinhi ang kinatibuk-an nga kamatuoran. 10 minutes na lang. Salamat, no? 10 minutes na lang. Mahigalag makaigsunan, akong ginahimo dito sa Dipolog karon. Adunay may ginahimo nga street preaching. Sa among street preaching, musangyaw mi dito, magpamatuod mi sa pagtulunan sa atong simbahan og mangayo mig mga pangutana sa mga tao. Nindot kayo, no? Kanunay ginabidyo na sa mga kauban. Og naatay schedule this coming 26 of December, no? Naatay himuon nga street preaching dito sa dapit sa Dipolog, no? Sa Barangay Dicayas, no? Purok relocation. Daghanta nga himuon dito. Kauban po nako ang converted pastor. Natay kauban nga converted pastor dinhi si Brother Bonnie Adolfo. Bro, no? Kanang nakapula di sa Dublin, pastor na sa Baptist sa una og karon mimbalik na sa simbahang Katoliko. Og si Efraim Bala tuaron sa Liloy, kauban nato nga maghimo tag krusada didto sa Dipolog sa street preaching. Nganuman tungod kay panimayad din namo nga naami sa una nagdaot sa simbahang Katoliko. Amen. O karon ato na po dipinsaan ang pagtulunan sa atong simbahan. Daghan kay mga pastor mingon, dibati ta pastor, dibati ta. Ko paghulat lang mo kay padtuon ta mog tagbilaran kay daghang debatidor dito. Kay aron mahimo po mong Katoliko, no? So mo na mahigalang makaigsunan, salamat sa inyong kahigayunan sa pag-invite nako. Daghan pa unta akong istorya, pero gamay ra man tag panahon. I hope nga nag-encourage ko ninyo nga diin daghan pang mga Katoliko nga atong tagaan sa atong pagtulunan sa atong simbahan. Kani nga si FD, dili lang kay kani, mudaghan pa gyud ni. Amen. Kay ang among ginahimo dito sa Dipolog, usak si FD, kinahanglan magdala siya 12 kabuok mga tao nga iyang ipatrain. Unya katong 12 mag-train pug laing 12. Katong 12 mag-train na pug laing 12. Puhon-puhon imbitahon mo mangadto tag Dipolog. Oh, pira daghan jud kay na. Nganuman mao na ginahimo namo sa una nga pastor pa mi. Ato nang ihimuon nga system, no? Aron ato mga CFD dili ma-stagnant sa ilahang kahibalo. Aron pod is-year nila ngadto sa uban nga gusto makakat-on sa atong pagtulunan. Amen. Muna kindly pray for us. Our system nga gigamit namo aron modaghan ang CFD sa Diocese of Dipolog. Daghang salamat kini si Brother Ronnie Castañares magaingon. Mayong udto kanatong tanan and God bless o padayon ta sa atong pagpuyo nga modipinsa sa simbahang Katoliko. God bless and good afternoon once again.